today is Valentine's Day at syempre hindi na naman nagpakabog si Wingoy, may pa-flowers talaga. Actually, kaninang umaga niya pa yan binigay sa akin. Ginising niya ako para iabot yan and sobrang na-surprise ako, hindi ko ini-expect. Tapos yun nga, hindi ako nakabangon agad dahil napuyat ang momshi, kakanood ng K-drama. Sa tanghali na nga pala ito, nakakain na kami, naligo na rin kami ng mga bata at kailangan pala namin pumunta sa kabila, doon kami makikicelebrate ng Valentine's Day. So, after mag-shower, naglagay lang ako ng sunblock sa face, konting kilay, at saka petroleum gel na lip balm. Hindi ko pa pala na ililipat sa flower vase itong mga pabulaklak ni Mayor, kaya ayan pa video muna tayo. And gano pa konti yan, gano karami yung mga flowers na binibigay sa atin, it's really the thought that counts, diba? At dahil Valentine's Day, suot natin ang red skirt natin. So yes, may inner shorts yan, pero sa labas, mukha lang talaga siyang palda. Ang ganda-ganda lang ganyang skirt. Alam nyo na, yung link ng skirt nasa comment section at nasa showcase ko. At since tanghali na nito, andito si Papa, magla-lunch na rin kasi siya. And naisip ko, lagay ko na nga sa flower vase itong pabulaklak ni Mayor para mas tumagal naman siya. Alam mo, parang ngayon lang yata ako binigyan ni Pinggoy ng sunflower kasi madalas talaga mga rose yung binibigay niya, iba-ibang kulay. So ayan nga, may isang sunflower dito at saka puting rose. And habang tinatanggal ko nga or pinuputol ko yung stem, napansin ko na ganito pala yung technique ng mga florist, no? Para magmukhang nakatayo talaga yung mga sunflower. Nilalagyan nila ng ganitong barbecue stick. Ngayon na lang ulit nagkaroon ng fresh flowers dito sa bahay. Kaya naman super duper happy ko na dyan. So kayo ba mga moms, ano yung mga natanggap nyo sa mga jowa at mister nyo nung Valentine's Day? Nakapagluto na rin pala si Pinggoy ng giniling-giling na may patatas at ang sarap nito, promise. Even si Papa nagustuhan ito. So sasama rin sa amin pagpunta sa kabila si Papa, pero susunod na lang daw siya, magmumotor lang siya. Kami kailangan namin mag-tricycle papunta doon. Nakapag-lunch na rin yung mga bagets, nakaligo na sila, and currently naayusan na sila ng buhok ng Daddy Pinggoy. So naisip ko ilipat na lang dito yung fresh flowers dito sa aming naka-landscape na dining table. So anyway, pinagtatanggal ko na nga pala yung mga nakasampay dito dahil tuyo naman. Naisip ko kasi baka umulan din habang wala kami. Although hindi naman kami pinapasok ng ulan dito sa side na ito. It's just that baka matilamsikan ba ng ulan yung mga nandito banda sa pader. So pinagtatanggal ko na rin yung mga hanger na mga damit. Nandito lang sila sa palanggana. Pinasok ko lang sa loob. Di ka pa tinupi. Aalis na rin kasi kami. Kaya naman next time na lang yung pagtotop. Grabe talagang dinelay talaga. Anyway, dinala pala namin itong rose bouquet dahil ibibigay namin yan kay Mommy Granny. At dahil Valentine's Day, ang dami namin nakikitang nagtitinda ng mga bulaklak. Grabe talaga. Iba talaga yung effect kapag may mga ganitong ganap. Pag Christmas, ang dami nagtitinda dito ng mga prutas. Pag New Year naman, mga paputok yung mga binibenta sa mga nadadaanan namin. Then, syempre, Valentine's Day, more on mga bulaklak, balloon. So, anyway, pupunta nga pala kami ng mall. Mag-grocery lang kami para sa mga ingredients for sanggipsal. Bumili na rin ako ng ice cream para sa mga bagets. Tapos, ito yung na-request ni Kowa, yung monkey na ice cream cone. So, dito nga pala sa Robinson Supermarket, may mga naka-slice na pang sangyup, pero pork lang, walang beef. Kumuha na rin kami ng fries para sa mga bagets. And sayang nga, hindi namin nabit-bit yung kimchi. Ang laki-laki ng kimchi namin sa bahay. So, after nga pala dyan sa grocery, iniwan na namin yung mga bagets sa kabila and pumunta kami ni Pinggoy dito sa may Rosario. Nung una kasi sa may fresh options kami pumunta. Wala silang thinly slice or pang sanggip na baka doon. Meron sila malalaking baka na frozen. Tapos i-slice mano-mano. Hindi daw nila carry yung maninipis na hiwa. Kaya sabi ko kay Pinggoy, why not lakarin natin papunta sa Monterrey? Kasi hodang medyo naulan-ulan ambon pa nito. For the lakad nga kami. And good thing, meron kami nahanap dito na pork and beef na slice na siya na pang sanggip. Wala nga lang lettuce. So, dito kami napadpad sa mga talipapa. Kaso, wala na ring lettuce. Alam mo ang ending, bumalik kami ni Pinggoy sa Robinson Supermarket para bumili ng lettuce. Medyo mahal dun. Pero, carry na. Hindi naman talaga ma-achieve yung sanggipsal na yan kung walang lettuce imnida. Meron nga pala akong natanggap na table rod stand. So, tatakpan natin kahit papano yung mga sampayin dyan. So, etong table rod stand, madalas ginagamit siya sa mga catering, mga events. Kung gusto mo magkaroon ng backdrop, you can be as creative as you want kung anong styling ang bet mo dyan. Pero for now, ang meron lang ako dito ay yung kumot naming puti. Tapos, ayan, nakakita ako ng red ribbon dito. May nakasulat pa nga dyan sa ribbon na Walter Mart yata yun. Wala na kasi ako ibang mahanap. So, naisip ko gupit-gupitin
green sila, tapos ginawa ko na lang ganyan. Very coquette-coded ang atake ng backdrop natin. O, diba? Pwedeng-pwede na. Pero naisip ko, maganda rin yung gamitin pala kung wala kayong puting pader para sa mga projector. O, diba? Next time, try natin mag-movie dito. So, eto nga pala yung mga pinagpe-prepare ni na Ate Ken, ni Pinggoy, and meron pa ditong Parmesan chicken imnida. So, if ever na magpipicture-picture, ganito yung atake niyan. Kaya rin namin binitbit yung flower bouquet. Para naman, ayan, may picture-picture taking. If ever na may bet, edi pwede na kahit medyo madilim. Dinala rin pala namin itong electric grill namin. Pwede kasi siya magamit pang sangyup. At the same time, kung gusto magluto ng ramen dyan, pwede. Kung may mga kailangang ihawin na nakastick, like mga barbecue, pwede ilagay dyan kusayang umiikot-ikot. Kapag may nagtatanong sa akin about dito sa electric grill, pag napapakita ko sa vlog, meron daw bang link? Meron ito sa orange app na lang kasi sa black app unavailable or out of stock na lagi. Yung daddy pala ni Pinggoy, gumawa siya ng pulutan nila ni Papa, sashimi, tapos meron din siyang ginawang sauce. Alam mo, ang tagal ko nang hindi nakapag-sangyup, kaya sobrang na-enjoy ko talaga to. Ito talaga yung kinikrave ko kasi initially, nung nag-usap-usap kami na Ate Ken, ano bang plano sa Valentine's Day? Ako nag-suggest ng sangyup. Sabi niya, sige, sangyup na lang. Pero alam mo, gusto ko rin matry at least kahit isang beses, no, na makakain sa mga sanggipsalan. Yung may mga barbecue grill sa lamesa, tapos doon kayo mag-iihaw ng mga Never ko pa kasing na-try yan. So far kasi, yung mga experience ko na nakakain ako ng ganito, like sanggipsal, sa bahay lang talaga. So this 2026, achieve talaga natin na makakain sa legit na sanggipsalan. Kahit isang beses lang. So maliban pala sa pork, beef, may sausage din dito, tapos crab stick yata yon. Tapos meron ding mga hiniwang carrots, bawang, at saka onion, sinapinggoy. So, masarap siya. Lalo na yung meron kasing ginawa sinapinggoy na marinated version ng pork at beef. Ang sarap-sarap! Hindi ko rin talaga trip yung kimchi, pero pag ganitong sanggipsal, parang hindi kasi kompleto pag hindi ka nakakain ng kimchi. So, ayun, sobrang simple ng celebration ng Valentine's Day namin, pero ang saya. Pagka-uwi naman, nauna si Papa. So, sabi ko, Papa, abangan naman kami sa may labas kasi nakatulog yung mga bata. So, anyway, anong inatupag ng Mamshi pagka-uwi, imbes na mag-edit, mag-voice over at mag-upload ng nag-K-drama marathon. Pagbigyan yun na. Kinabukasan na nga pala ito, si Pinggoy busy na naman sa kusina dahil ito yung pinagagawa niya. Meron siyang ham and cheese sandwich ulit plus iced coffee. So supposedly kasi ito, nirequest ko to for Valentine's Day. Kaso may ibang naganap nga nung araw na yun. Kaya naman, ito, hinabol niya na lang. Thank you, my love. So, inuna ko talagang kumain muna ng breakfast bago nagligpit dito sa higaan. At dahil nandito na nga lang sa kwarto yung dust mite vacuum, di maya-maya namin nagagamit. So si Kowa nga gusto niyang itry kasi before kapag pinapaandar ko to, dahil medyo malakas nga yung tunog niya, natatakot si Kowa, but this time siya na nga talaga yung gusto daw tumulong. Di inayaan ko. Ngayon na lang ulit ako nagtahi dahil merong dalawang uniform na skirt si Pinky. Parehong sira yung hook niya. Medyo tumaba kasi si Pinky, nagkalaman siya. Kaya naman siguro yun talaga yung nag-trigger na magkasira-sira yung hook dito sa niya. Buti na lang nakakita ako ng sinulid at saka karayong, kaya instead na pumunta pa kami sa mananahe, ako na lang nagtahi. And alam mo ba, parang na-realize ko, ay, napaka-calming naman ng ganitong pagtatahi. Kasi for the longest time, iniiwasan kong magtahi dahil feeling ko na ang boring niya, nakakatamad. Pero habang nagtatahi ako dito, na-enjoy ko siya. Tapos bigla ko naalala, alam mo, nung nag-aaral pa ako, di ba, uso yung mga panyo-panyo. Siyempre, doon iniipit yung mga pulbos, ganyan. Dati, yung mga panyo ko, ayoko silang mawala, lalo na kapag, ano bang brand nun? Caruso yata yun. Nag-embroid ako ng initial ng pangalan ko, letter A sa mga panyo ko para hindi mawala. At natahi ko na siya. Sinagad ko na lang dito sa may bandang dulo yung hook kasi medyo maliit na pala yung size nitong skirt para sa waistline ni Pinky. Pero pinasukat ko sa kanya, tinatanong ko siya kung masikip ba, pero okay lang naman daw. Yung isang skirt, hindi ko siya matahi dahil nawawala yung hook. Wala pa kaming available na extra hook para ikabit. At anong ginawa ni Kowa? Ayun, sinukat-sukat dahil mag-i-school na nga rin daw siya at magsusuot na nga rin daw ng uniform. Nakakaloka. Ito nga pala yung second day na absent ako sa pag-upload ng mini vlog dahil anong inatupag, nag-K-drama pa rin. Paano ba naman? Inumpisahan ko yung Typhoon Family.
Ang ganda ng story niya. Even up to now nga, hindi pa tapos. Meron pa yata akong mga 6 episodes na natitira. Meron kasi akong ibang mga K-drama na napanood na siguro mga 1 or 2 episodes lang. Sobrang boring na niya or parang hindi ako ginaganang ituloy-tuloy. Pero yung Typhoon Family, it's a yes for me. Kinabukasan na nga pala ito at syempre ako na naman ang late na gising. Actually, kaninang umaga, naririnig-rinig ko na yung boses ni Papa. Malakas kasi ang boses ni Papa talaga. So, ayan nga at after ko magligpit ng mga unan kumot, pasasadahan ko lang sila nitong lint roller. Sobrang useful kasi nitong lint roller sa paglilinis. Hindi lang sa higaan kasi una, kapag kunyari ganyan, mga alikabok, mga hair fall, kung ano-anong dumi na nakakapit sa higaan, natatanggal niya, dumidikit lang dyan. Pwede rin niyang panglinis sa sa wall, sa ceiling, sa pader, or kung meron kayong mga pet sa bahay na nasa loob ng bahay, nakikihiga sa inyo, sa sofa ninyo, maganda rin yung pangtanggal ng mga yung mga fur nila sa sofa, sa carpet. So, eto nga pala yung dumi na nakuha natin. Pipilasin mo lang talaga yung isang niyan, isang maduming part and ready to use na ulit siya. So, may cover naman din yun. So, kapag hindi ginagamit, may cover siya. Then, sa likod ng pintuan sa kwarto lang namin yan nakasabit para accessible anytime na kailangan kong magtanggal ng mga alikabok sa higaan or sa sofa. Then, eto nga, nagwalis na rin ako dahil may mga papel-papel na naman dito. Grabe talaga itong mga anak ko. Ang babait talaga. Inuna ko talagang maglinis na muna ng bahay bago mag-almusal dahil aalis na naman kami mamaya. Pupunta kami sa kabila dahil maglilinis ako doon. So, syempre, bago maglinis ng ibang bahay, maglinis muna sa sariling bahay, diba? At saka para naman pag-uwi namin dito, maaliwalas na, clear na. I think last week pa yata, nagbitbit kasi ako ng dish cabinet at saka spring mattress para doon sa kabilang bahay. So, yes, gagamitin yon para sa kabilang bahay and I'm thinking, magbabawas ako ng ilang gamit doon kasi nung last visit ko doon, parang siguro sumisikip nga gawa ng kung ano-ano yung gamit na pinagdadagdag ko doon. So, bali, dagdag bawas ang atake natin doon. Kanina rin pala, nung bumili si Pinggoy ng pandesal, binilhan niya ako ng Coffee Co Brown. Ubus na kasi yung Nescafe Gold namin, yung madalas na ginagamit ko pang iced coffee. So, balik loob tayo sa Coffee Co Brown. Medyo, ewan ko, nag-iba talaga yung timpla niya. Kaya, kahit na gusto ko siyang inumin palagi na mainit, hindi ko na talaga gusto yung lasa niya. Pero dahil ito yung meron tayo ngayong kape at gusto ko nga uminom ng medyo mainit na kape, warm ba? E di ito na lang. So bali ipapalaman ko na lang itong itlog dito sa pandesal na binili ni Pinggoy. In fairness, itong pandesal na nabili niya, may kalakihan ito. Kasi minsan, may nabibili siyang pandesal. Yung malapit lang dito sa amin na bakery. Maliliit siya, pero kasi tig 250 pesos lang yun. Pwedeng-pwede na, diba? Kaya so, ang liit niya talaga. Kung masanggi mo lang ng konti, parang umiimpis na yung pandesal. Alam mo sobrang bilis na lang din naman i-maintain yung linis dito sa bahay dahil hindi na siya katulad dati na grabe talagang kagulo palagi. So, ngayon, mas dinadalasan ko na talaga yung paglilinis sa sala. Hindi naman sa hindi ako naglilinis dito sa bahay noon. Pero kasi, dati parang sobrang daming gamit din kasi na medyo nahihirapan ako mag-let go. So, I think, good job naman self dahil kahit papano ang dami ko na rin talagang nilet go. Kasi totoo naman talaga, the more na marami kang gamit na gustong i-keep, talagang for some reason, lalo na kapag hindi mo siya inorganize, hindi mo siya inayos, magiging kalat talaga yan. Hinugasan ko na rin yung natitirang hugasin dito sa lababo para talagang wala nang matirang hugasin dyan bago kami maligo at bago kami umalis. So dahil kahit paano nakapagwalis, nakapagpunas na tayo dito sa mga lamesa, magmamap na lang talaga ako. And usually talaga gumagamit ako nitong Seaways na multi-purpose na cleaning spray. Lalo na kapag yung mop na ginagamit ko, yung cloth is toyo. Kasi dalawa yung cloth nitong mop na ito, pareho silang removable. So kapag yung mga mop cloth na yon ay bagong laba, syempre natutuyo rin naman yan eventually. Hindi ko na siya binabasa pa ulit. Gumagamit lang ako ng cleaning spray sa floor. Paunti-unti lang para hindi naman malagkit. Pero mas gusto ko kasi talaga yung pag marami talaga akong time, yung kinukuskus, yung bagong kuskus talaga, yung mop cloth, ginagamitan ko siya ng bleach. Yung tipong naaamoy ko kahit papano, yung bleach habang nagmamap ako. Mas trip ko yun. Ewan ko kung ako lang yung ganun. Okay, dahil kahit papano, okay naman na tayo. Nakapaglinis na ako kanina sa kwarto. Nalinisan ko na yung sala hanggang dito sa kusina. After maligo, pagtatanggalin ko ulit yung mga pinagsasampay ko. And yes, naglaba ulit ako kahapon.
Medyo sinisipag na talaga ako maglaba-laba ngayon dahil nga ayoko na talaga maulit yung one time na yung huling beses nagabundok yung labahin ko na inabot ako ng 1 linggo yata bago maubos yun. Parang, oh my God, nakakapagod naman tong linggo na to. Parang hindi natatapos yung labahin, yung tupiin. Tinanong pala namin si Papa kung sasama ulit siya. Sasama daw siya and sasabay na daw siya sa amin. So, habang inaantay ko nga sila, eto ulit ako, nagtatanggal ng mga sinampay dito. Tinanggal ko lang sila sa mga hanger dahil yung pagtutupi, didili ulit. Alam mo lately, may mga times na rin talaga na inaayawan kami ng mga tricycle kasi yung papunta nga doon sa kabila, siguro inaayawan nila na minsan traffic, ganyan. So, thankful talaga sa mga tricycle driver na tinatanggap kami kasi minsan may mga dala-dala pa kaming ibang gamit. So, appreciate ko kayo. So, andito na nga kami sa kabila, nakapag-umpisa na kami ng ligpit and yung mga ibang gamit na aalisin ko dito. Pasensya na po sa mga nag-PPM at humihingi ng mga gamit na ito dahil para po ito sa Cavite, sa bahay ng kuya ko. So, ayan, may pa-chocolate pa nga sa akin si tita habang naglilinis ako. Thank you, tita! So, meron na pala akong separate na cleaning video na nai-upload dito sa kabilang bahay. Kung hindi nyo pa napapanood at bet nyo panoorin, check nyo na lang po sa account or sa page ko. So, meron pala ako ipapalit dito sa higaan sa sala. Bagong spring mattress siya from Forniso. So, yung thickness nito, 6.8 inches. Kaya naman ang naisip ko, single size lang. Kasi kung siguro 8 inches pataas to, magre-request ako ng king size para doon sa apartment. Diba? Magki-king size pa nga, liit-liit ng kwarto. So, naisip ko, single size na muna, dito ko siya ilalagay. Kasi madalas nandito rin naman sa kabilang bahay yung mga anak ko. And most of the time, dito sila nakikiupo. Kaya naman, mas gusto ko naman na komportable yung higaan/upuan dito. And yes, present din si Papa dahil yung mga gamit na ito, pinagvi-videohan niya rin pang-affiliate para naman kahit paano maka-earn din siya ng commission para sa mga affiliate videos na ito. Diba? Very feel at home na rin talaga si Papa dito. Alam mo, minsan nga, diba, kapag nandun ako sa bahay, magigising na lang ako, yung mag-aama ko nasa kabila. Sinong kasama? Si Papa. Hindi, syempre kahit paano naman, gusto niyang nakakainom din yung daddy ni Pinggoy. Buti nga kahit paano magkasundo talaga sila. Yun lang din naman yung mga trip ng mga tatay natin, di ba? Lalo na kapag tumatanda na sila. So, pagbigyan na, wag lang talaga magmaoy. Dahil kapag nagmaoy, sakit sa ulo niya. Grabe rin, no? Parang dati lang, nandito kami nakatira. Nagtsatsaga kami doon sa manipis namin na kutsyon. Maliit lang yun, semi-double. Tapos, nabaha pa yun. Talagang binaha talaga, basang-basa yung kutsyon namin. Pero, ginamit pa rin dahil wala kaming kahit anong choice. Wala kaming option na bumili dahil tight din talaga ang budget noon. Pero ngayon parang nakakailang spring mattress na rin ako ng libre. Maraming salamat talaga, Lord. Kasi bigla ko naalala, there was a time na binahanga, 'di ba, yung kutsyon, wala kaming mahigaan. Nagli-labor na yata ako kay Kowa noon. Hala, ang mamsi nyo kasi hodang ang laki ng tiyan. Ayun, nagkukuskus ako ng foam sa labas noon. Grabe rin talaga. Pero, ang ganda rin naman na na-experience ko yung mga ganong bagay noon. Kumbaga, pahirapan muna ng very, very light bago bigyan ng mga ganitong blessings. And at the same time, na-share ko pa yung mga blessings na to. Like yung itong mga gamit na nare-receive ko bilang affiliate. Hindi lang naman para sa bahay namin yan. Para rin sa mga bahay ng mga loved ones ko. So, nakatapos na nga akong maglinis dyan. And thank you nga pala sa naka-appreciate ng improvement ng paglilinis natin dito sa kabila. Kasi grabe rin naman talaga. Minsan may mga times na binabalik-balikan ko yung mga lumang videos ko. Like yung mga first part ng paglilinis ko dito. Ibang-iba talaga. Pero sa totoo lang, na-fulfilled ako. And natutuwa rin talaga ako. Lalo na kapag nakikita ko may improvement nga dito. Bilang, syempre, pinatira nga nila ako dito for a few years din. Mga almost 4 years. And kung tutuusin, pwede naman magpikit mata na lang ako na kapag bibisita dito, hayaan lang yung nakikita ko. Pero something inside me kasi yung parang gusto ko talagang may magawa for them. Hindi ko naman kailangan gumastos. In my own little way, gusto ko talagang may maitulong for them. So anyway, eto nga palang mop at walis. Sinadya ko talaga ipwesto siya dyan para lagi nakikita, accessible in case may kailangang walisan or i-mop. Madali na lang makuha. Kasi kapag more on nakatago siya, hindi makagilap, mas tatama rin maglinis. So, ayun lang naman yung mga ganap sa buhay ng Momshi lately. Tatapusin ko lang talaga yung last 6 episodes ng Typhoon Family and magpapakasipag na naman tayo sa pag-work. Thank you for watching.